Sa gitna ng magulong palengke ng Quiapo, lumitaw ang isang babaeng may pambihirang ganda na nagngangalang Elena. Siya ang may-ari ng pwesto ng karne na mabilis na nakilala dahil sa pagiging sariwa at malambot ng kanyang paninda. Ngunit ang kakatwa, sa bawat pagkawala ng isang residente sa kanilang lugar, lalo namang dumarami ang mga bumibili sa kanyang pwesto. Nagsimulang maghinala ang mga pulis. Saan nga ba talaga nanggagaling ang karneng tinitinda ni Elena? Ang huni ng mga tandang ay naghahabulan sa gitna ng hamog ng umaga na nakabitin pa sa kalangitan ng Maynila. Ang pinaghalong amoy ng sariwang isda, ang halimuyak ng mga bagong pitas na gulay, at ang sigawan ng mga tindero ay lumilikha ng isang kakaibang simponya. Ito ang lumang palengke, isang lugar na naging saksi sa paglipas ng maraming dekada, kung saan ang pawis at tawa ay puhunan sa paghahanap buhay. Sa pagitan ng mga hanay ng mga pwestong mukhang luma, ngunit puno ng buhay, isang bagong mukha ang lumitaw ng umagang iyon. Isang dalagang may mahabang itim na buhok, malinis na kutis, at mga matang mahinahon ngunit may matalas na titig. Ang pangalan niya ay Elena. Dumating siya dala ang isang malaking bayong na puno ng mga hiwa ng sariwang karne, maayos na nakabalot sa dahon ng saging. Permiso po, Aling Nita. Pwede po ba akong magtayo ng pwesto rito sa tabi ninyo? Magalang na tanong ni Elena, may kasamang ngiti. Si Aling Nita, isang matandang tindera ng karne na 20 taon nang nagtitinda roon, ay sumulyap sa kanya. Aba, bago ka pala rito, iha. Sige lang. Huwag ka lang mang-aagaw ng suki, sabi niya, may pagkasuplada ngunit walang masamang intensyon. Isang matipid na ngiti ang isinukli ni Elena. Konti lang po ang ibebenta ko, Aling Nita. Hindi naman po marami ang karne ko. Inayos niya ang kanyang maliit na pwesto. Ang mga hiwa ng pulang karne ay mukhang napakasariwa, ang kulay nito'y matingkad kumpara sa mga katabing pwesto. Ilang mamimili na dumaraan ang huminto dahil sa pagkausyoso. Isa sa kanila, si Mang Cardo, isang matagal ng suki sa palengke, ay lumapit. Bago ka lang, Ineng. Nako, ang ganda naman ng karne mo. Baka ba ito, tanong niya habang sinusuri ang mga hiwa ng karne na parang mga hiyas na nakahanay. Tumango si Elena. Opo, Mang Cardo. Bagong katay na baka galing probinsya. Sariwang-sariwa pa po. Napangiti si Mang Cardo matapos timbangin ang isang piraso. Sige, 1 kilo muna. Pag masarap, babalik ako bukas. Naganap ang unang bentahan. Ang ibang mga tindero ay sumulyap, ang ilan ay may pagdududa, ang iba ay may pagtataka. Tila walang pakialam si Elena. Mabilis at kalmado siyang kumilos, na para bang sanay na siyang humiwa ng karne. Pagsapit ng tanghali, ang kanyang pwesto ay naging sentro ng atensyon. Marami ang nagsasabing malambot ang kanyang karne, walang taba at madaling lutuin. May isang mamimili pang ang nagbiro. Iba ang lasa ng karne mo, Elena. Ang sarap. Parang may konting tamis. Ngumiti lang ng bahagya si Elena. Kapag niluto po kasi ng may puso, sumasarap din ang lasa, sir, mahinahon niyang sagot. Nang maghapon at nagsisimula ng humupa ang tao sa palengke, nilapitan siya ni Aling Nita. Ang galing mo pala, Elena. Ang bilis maubos ng paninda mo. Kadalasan, ang mga bagong tindera, nilalangaw muna. Yumuko si Elena. Siguro po dahil gusto ng mga tao ang sariwa, Aling Nita. Swerte lang po ako sa supplier ko. Saan ba galing ang supplier mo? Mausisang tanong ni Aling Nita. Sa labas po ng syudad, mahinang sagot ni Elena. May paghinto sa kanyang pagsasalita na tila may itinatago. Hindi na nag-usisa pa si Aling Nita. Tumango na lamang siya habang tinititigan ang mga mata ni Elena. At sa hindi malamang dahilan, may naramdaman siyang lamig doon. Dahan-dahang bumaba ang gabi sa gilid ng ilog Pasig. Sa isang simpleng bahay na gawa sa kahoy, ang ilaw mula sa isang gasera ay kumikislap sa kusina. Inilapag ni Elena ang walang laman na bayong sa sahig, saka binuksan ang pinto sa likod na patungo sa isang maliit na bodega. Sa loob, ang amoy ng kalawang na bakal at malansang dugo ay humahalo sa maalinsaang hangin. Sa isang sulok ng silid, isang matandang lalaki na maputi na ang buhok ang nakaupo sa isang sira-sirang silya. Hawak niya ang isang malaking kutsilyo na hinahasa sa isang itim na bato. Naubos mo na ba lahat, Elena? Tanong ng lalaki nang hindi lumilingon. Dahan-dahang isinara ni Elena ang pinto.
Opo, itay. Ubos na po, gaya ng dati. Nagustuhan ng mga tao. Humalakhak ng maikli ang lalaki, malalim at magaspang ang boses. Mabuti. Huwag mong kalimutan, kailangan nating maghanda ulit para bukas. Hindi pwedeng maubusan ng karne sa palengke. Ang mga taong gutom ay laging dumarating at wala silang pakialam kung saan galing ang kanilang pagkain. Tumango si Elena, tinititigan ang kanyang ama na may blankong ekspresyon. Naiintindihan ko po, itay. Tahimik silang naupo sa gitna ng mahabang katahimikan. Mula sa maliit na bintana sa likod, ang sinag ng buwan ay malabong tumatama sa mesang kahoy kung saan may mga tuyong mansa ng dugo. Sa ibabaw ng mesa, nakasabit ang isang kwintas na may maliit na palawit. Matagal na tinitigan ni Elena ang kwintas. Nandito pa rin po ang kwintas ni Inay, sabi niya ng pabulong. Si Mang Berto, ang kanyang ama, ay itinigil ang paghahasa. Naging matalim ang kanyang titig. Huwag mong babanggitin ang pangalan niya ngayong gabi. Matagal na siyang wala. Yumuko si Elena, pinaglaruan ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Patawad po, itay. Namiss ko lang po siya. Muling bumalik ang katahimikan. Ang huni ng mga kuliglig ay umalingaw-ngaw mula sa labas. Sa ilalim ng mesa, isang malaking timba na mailamang tubig ang namumula. Hindi dahil sa pintura, kundi dahil sa dugong hindi pa naitatapon. Kinabukasan, bumalik si Elena sa palengke na may masayang mukha, na para bang walang nangyari. Malugod siyang tinanggap ng mga tao, maging si Aling Nita ay inalok siya ng almusal. Ngunit habang sabay silang kumakain sa isang maliit na karinderya, isang tanod ang humahangos na dumating. May nawawala kagabi, sabi niya, puno ng pag-aalala. Si Mang Cardo, yung taga-kanto, hindi pa umuuwi simula kahapon ng hapon. Biglang tumahimik ang buong palengke. Nagkatinginan ang lahat. Nanatiling tahimik si Elena, nakatingin lamang sa malayong ilog. Sa kanyang mga mata, may kakaibang kislap, isang halo ng awa at isang bagay na mahirap ipaliwanag. Sana naman walang masamang nangyari, mahina niyang sabi. Ngunit sa gilid ng kanyang labi, may isang ngiti na halos hindi makita. Pagsapit ng tanghali, muling inayos ni Elena ang kanyang pwesto. Ang sariwang karne ay handa ng ibenta. Ang mga hiwa ay perpekto, ang kulay ay kaakit-akit, at walang kahit isang langaw na nangahas dumapo. Nagdagsaan ang mga tao, nag-uunahan sa pagbili. Elena, 2 kilo pa. Itong malambot na to. Paborito ko na talagang bumili sa'yo. Napatawa ng bahagya si Elena. Salamat po. Sana po magustuhan ninyo. Maliksi ang mga kamay ni Elena sa pagtimbang at pagbabalot. Ngunit paminsan-minsan, sumusulyap siya sa dulo ng palengke, kung saan nagsisimula ng mag-usap ang mga pulis tungkol sa nawawalang tao. Huminga siya ng malalim at bumulong ng walang tunog. Kailangang manatiling abala ang palengke at kailangan kong mabuhay. Nang gabing iyon, marahan ang ihip ng hangin sa maliit na bahay ni Elena. Sa likod bahay, maririnig ang mahinang agos ng estero. Nakaupo si Elena malapit sa bintana, nakatingin sa mga bituin. Sa kanyang kamay, mahigpit pa rin niyang hawak ang kwintas ng kanyang ina. Bigla, mula sa loob ng bodega, narinig ang marahang pag-irit ng pinto. Lumabas ang kanyang ama, may mga mansa ang damit. May perya bukas ng gabi, Elena, sabi niya. Maaari tayong makakuha ng bagong suplay doon. Dahan-dahang lumingon si Elena, tinititigan ang kanyang ama ng walang ekspresyon. Sige po, itay, sagot niya. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting maganda ngunit nakakakilabot. Iba ang pakiramdam sa lumang palengke kinaumagahan. Karaniwan, puno ito ng tawanan ng mga tindero at ingay ng tawaran, ngunit ngayon, maraming mukhang malungkot sa pagitan ng mga pwesto. Ang balita tungkol sa pagkawala ni Mang Cardo ay mabilis na kumalat, para ang hangin na nagdadala ng madilim na bulong. Ilang tindero ang nagbubulungan sa isang sulok. Ang iba'y nagkukunwaring walang alam. Ngunit sa tuwing dumaraan si Elena dala ang kanyang bayong ng karne, bigla silang tumatahimik. Lahat ng tingin ay nakatuon sa kanya, isang halo ng pagkausyoso, hinala at paghanga. Dahil kahit na may masamang balita sa palengke, tanging ang pwesto ni Elena ang nananatiling dinudumog ng mga mamimili. Iba talaga itong karne ni Aling Elena.
Napakalambot, sabi ng isang batang ina na may ngiti ng kasiyahan. Niluto ko para sa pamilya ko, ang bango. 2 beses umulit ang mga anak ko. Totoo yan, sabat ng isang Ginoo. Ewan ko ba, yung karne sa ibang pwesto, mabilis umasim, pero yung galing dito, hindi. Yumuko lang si Elena ng magalang. Salamat po, Sir Maam. Sana po magustuhan niyo palagi. Ang kanyang malambing na boses ay tila nagpapakalma sa sinumang makarinig. Ngunit, sa likod ng ngiting iyon, may isang bagay na hindi maipaliwanag. Isang ngiting masyadong kalmado, masyadong kampante para sa isang taong iniugnay sa balita ng isang nawawalang tao. Samantala, sa maliit na police community precinct malapit sa palengke, si Inspektor Miguel Reyes ay nakatitig sa bunton ng mga papeles sa kanyang lamesa. Bata pa ang lalaki, ngunit baka sa kanyang mukha ang bigat ng kanyang mga responsibilidad. Hawak niya ang litrato ni Mang Cardo, ang biktima na huling nakita sa paligid ng mga pwesto ng karne. Hindi siya taong mahilig sa gulo, bulong niya sa sarili. Pero ang nakapagtataka, walang sinuman ang nakakaalam kung saan siya nagpunta matapos magpaalam sa palengke. Kumatok sa pinto ang isang bagitong pulis. Sir, report po. Nakausap na namin ang ilang tindera. May nagsabing huling nakita ang biktima na bumibili ng karne sa bagong pwesto. Ang pwesto ni Aling Elena. Itinaas ni Miguel ang kanyang kilay. Elena? Sino yon? Bagong tindera po, sir. Maganda raw, mabait at napakalakas ng benta. Natahimik sandali si Miguel. Ang pangalang iyon ay tila dumikit sa kanyang isipan, nag-iiwan ng kakaibang kuryosidad. Tumayo siya, inayos ang kanyang uniforme at lumabas. Sige, tingnan natin mismo ang pwesto niya. Sa palengke, abala si Elena sa pag-aasikaso ng mga mamimili. Mabilis ang kanyang mga kamay sa pagtimbang at pagbabalot, habang ang kanyang bibig ay hindi tumitigil sa pagngiti. Nang lumapit si Inspektor Miguel kasama ang 2 pulis, agad na tumabi ang mga tao para magbigay daan. Magandang umaga, bati ni Miguel sa neutral na tono. Ikaw ba si Elena? Lumingon si Elena, bahagyang nagulat ngunit nanatiling kalmado. Opo, sir. Ano po ang maipaglilingkod ko? Tinitigan ni Miguel ang lamesa na puno ng mga hiwa ng sariwang karne. Naghahanap kami ng isang residente na nawawala. Ang pangalan niya ay Mang Cardo. May nagsabi na huli siyang bumili ng karne rito. Nagkunwari si Elenang nag-iisip. Ay, opo, naaalala ko po. Bumili po siya ng 1 kilong karne ng baka, tapos sabi niya uwi na raw siya agad dahil may sakit ang asawa niya. Pagkatapos po noon, hindi ko na alam, sir. Diretso ngunit kapanipaniwala ang kanyang pagsasalita. Maingat na pinagmasdan ni Miguel ang bawat galaw niya. Walang kaba, walang senyales ng pagsisinungaling. Maaari ko bang makita ang imbakan mo ng karne? Maingat na tanong ni Miguel. Ngumiti si Elena ng malumanay. Siyempre po, sir. Pero hindi po ako nag-iimbak dito. Lahat ng supply ay nasa bahay para manatiling sariwa. Kung gusto niyong suriin, punta na lang po kayo mamayang hapon. Tinitigan ni Miguel ang mga mata ni Elena sa loob ng ilang segundo bago tuluyang tumango. Sige, dadaan kami mamaya. Pagkaalis ng mga pulis, lumapit si Aling Nita na kanina pa nakikinig. Elena, hindi ka ba natatakot na imbestigahan ng pulis? Napatawa ng bahagya si Elena. Bakit naman po ako matatakot, Aling Nita? Wala naman po akong ginagawang masama. Ngunit nang umalis na si Aling Nita, sandaling natigilan si Elena. Dahan-dahang naglaho ang kanyang ngiti, napalitan ng blangkong ekspresyon. Tinitigan niya ang natirang karne sa mesa at bumulong ng walang tunog. Kailangan nating mag-ingat, Itay. Gabi sa maliit na bahay sa tabi ng estero, muling narinig ang pag-irit ng pinto ng bodega. Lumabas si Mang Berto mula sa dilim, may bitbit na malaking itim na sako sa kanyang balikat. Ito ang natira kagabi, malamig niyang sabi. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang sako. Agad na sumingaw ang amoy ng dugo. Basa pa ang mga piraso ng karne, kalilinis lang. Pumikit si Elena, huminga ng malalim. Itay, kailangan muna nating tumigil. Naghihinala na ang mga pulis. Tinitigan siya ni Mang Berto ng matalim. Tigil! Sa tingin mo ba pwedeng huminto ang buhay, ha?
Ang mga taong iyon ay kumakain mula sa kamay mo, Elena. Hindi nila alam pero gusto nila. Bulok na ang mundong ito. Kinukuha lang natin ang parte natin. Natahimik si Elena. Ang mga salita ng kanyang ama ay bumaon sa kanyang isipan, nagpagulo sa kanyang utak. Alam niyang mali ang kanilang ginagawa. Ngunit may isang bahagi sa kanya na hindi mapigilang magalak sa tuwing pinupuri ng mga mamimili ang kanyang karne. Matagal niyang tinitigan ang mga piraso ng karne, saka itinaas ang isa gamit ang isang matalas na kutsilyo. Itay, kanino po galing ito? Ngumiti ng bahagya si Mang Berto. Sa isang taong mahilig makialam sa buhay ng may buhay. Katahimikan. Tanging ang marahang agos ng tubig sa estero ang naririnig sa labas. Kinabukasan, dumating si Inspektor Miguel sa bahay ni Elena gaya ng napag-usapan. Ang bahay ay simple, malinis at mabango. Walang anumang kahina-hinala. Magalang siyang tinanggap ni Elena, tulad ng isang punong abalang nag-aasikaso ng isang mahalagang bisita. Tuloy po kayo, sir. Dito ko po iniimbak ang karne. Tingnan niyo po kung gusto niyo. Binuksan niya ang isang malaking freezer sa sulok ng kusina. Ang mga hiwa ng karne ay maayos na nakasalansan, nakabalot sa malinaw na plastik na may etiketang Ibaka mula Batangas. Walang kakaibang amoy. Walang tumagas na dugo. Dahan-dahang sinuri ni Miguel. Mukhang normal naman lahat, bulong niya. Ngunit napansin niya ang isang bagay sa sahig. Isang bakas ng tubig na tumulo sa ilalim ng sahig na kahoy. Lumuhod siya at hinawak ito. Maligam. Hindi ordinaryong tubig. Ano to? Tanong niya habang nakatingin kay Elena. Lumingon si Elena at mumiti. Ay, tubig po yan galing sa freezer, sir. May konting tulo. Pinapunta ko na po ang mekaniko sa susunod na linggo. Dahan-dahang tumango si Miguel. Walang dahilan para mag-akusa, ngunit hindi mapakali ang kanyang kalooban. Mayroong isang bagay sa likod ng ngiti ng babae na masyadong kontrolado. Bago umalis, sinabi ni Miguel, kung may malalaman ka tungkol kay Mang Cardo, gaano man kaliit, pakisabi sa amin. Siyempre po, sir, malambing na sagot ni Elena. Sana nga po ay matagpuan na siya. Pagkalayo ng sasakyan ng pulis, tumayo si Elena sa harap ng bintana, tinitingnan ito hanggang sa mawala sa kanto. Dahan-dahan niyang isinara ang kurtina, nilock ang pinto, at naglakad patungo sa bodega sa likod. Mula sa loob, narinig ang tunog ng bakal na nagkikiskisan. Tumigil sandali ang tunog at pagkatapos ay mailumabas na isang maliit, nakakatakot na tawa. Lumalalim na ang gabi. Sa ilog sa likod ng bahay, may inanod ang agos na dahan-dahang lumulubog. Isang maliit na piraso ng pulang karne, sinusundan ng mansa ng dugo na natutunaw sa madilim na tubig. Nakatayo si Elena sa pampang na may blangkong mukha. Sa kanyang kamay, ang malaking kutsilyo ay tumutulo pa rin ang dugo. Tinitigan niya ang buwan na natatakpan ng ulap at nagsalita ng pabulong, walang sinumang makakaalam, itay. Ang alam lang nila ay masarap. Lumabas si Mang Berto mula sa likod ng pinto, tinitingnan ang kanyang anak na may pagmamalaki. Nagsisimula ka ng maintindihan, anak. Ang mundo ay para lamang sa matatapang. Tinitigan siya ni Elena ng walang ngiti, saka tumalikod papasok sa bahay. At sa sandaling iyon, sa di kalayuan, ang ilaw mula sa flashlight ng mga pulis ay nagsimulang tumagos sa hamog ng ilog. Ang tunog ng mahinang patak ng ulan ay naririnig sa iyero ng bubong ng bahay ni Elena. Ang ilaw sa sala ay bahagyang kumikislap, tinatamaan ang mga dingding na kahoy na kinakain na ng panahon. Sa mesa, nakakalat ang perang kinita niya sa buong araw. Tahimik na nakaupo si Elena, tinititigan ang pera ng walang ngiti. Ang isip niya ay lumilipad sa mga nangyari kaninang umaga. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang, isang regular na suki, ang biglang nawala matapos bumili ng 2 kilo ng karne mula sa kanyang pwesto. Nagsimula na namang kumalat ang mga tsismis sa palengke. Ang ibang mga tindero ay nagbubulungan sa likod ng mga tumpok ng gulay at isda. Ewan ko ba, parang may kakaiba sa karne ni Elena, sabi ni Aling Sean, isang tindera ng isda, sa kanyang kaibigan. Anong kakaiba, sagot ng isa. Yung pula ng karne niya, iba. Pero ang amoy, hindi naman malansa, sagot ni Aling Sean habang nakatingin sa pwesto ni Elena na tahimik na pagkatapos ng tanghali.
Alam ni Elena na ang mga bulungan ay hindi na ordinaryong tsismis. Ngunit sa halip na takot, isang kakaibang pakiramdam ang kanyang naramdaman, isang halo ng pagmamalaki at kaba. Tinitigan niya ang isang lumang litrato sa dingding. Litrato niya noong bata pa siya, kasama ang isang lalaking may matigas na mukha. Si Mang Berto. Ang kanyang ama. Narinig ang pag-irit ng pinto sa likod. Mabilis na lumingon si Elena. Isang matangkad at malaking lalaki ang pumasok. Basa ang kanyang damit. Ang kalahati ng kanyang mukha ay natatakpan ng sombrero. Gising ka pa? Ang malalim na boses ay malamig. Hindi pa po, itay. Hinihintay ko po kayo, mahinang sagot ni Elena. Ibinaba ni Mang Berto ang isang malaking sako mula sa kanyang likod. Tumutulo mula sa sako ang isang madilim na pulang likido na dumaloy sa sahig na kahoy. Ang bahagyang amoy ng metal ay agad na tumusok sa kanyang ilong. Anong dala nyo, itay? Tanong ni Elena, nagkukunwaring walang alam. Bagong materyales, maikling sagot ni Mang Berto. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit ang ngiting iyon ay nagpanginig sa dibdib ni Elena. Kinalagkad ang sako patungo sa kusina sa likod. Sinundan ni Elena ang mga hakbang ng kanyang ama, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryusidad at isang kakaibang takot. Sa kusina, isang madilim na ilaw ang nakabitin sa ibabaw ng mahabang mesang kahoy. Isang malaking kutsilyo ang kumikinang sa ilalim ng dilaw na ilaw. Dahan-dahang binuksan ni Mang Berto ang sako. Agad na pumuno sa silid ang amoy ng lansa. Tinakpan ni Elena ang kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa laman ng sako. Isang katawan ng tao na walang ulo, walang mga paa. Siya yung suki kaninang umaga, bulong ni Elena. Sandaling huminto si Mang Berto at tinitigan ang anak. Minsan, kailangan ng sakripisyo sa mundong ito, Elena. Ang mga taong tulad nila, alam lang nila kung paano mang-api, tumawad ng walang puso, mang-insulto ng walang pag-iisip. Nakakalimutan nilang pareho lang kalambot ang karne nila, sabi niya sa diretsong tono. Nanginginig si Elena. May isang bahagi sa kanya na gustong sumigaw, ngunit may isa ring bahagi na kalmado. Na para bang ang tanawing ito ay hindi na bago. Elena, kunin mo ang timba at mainit na tubig. Hihiwain natin ito ngayon bago mag-umaga, utos ni Mang Berto. Walang pag-aalinlangan, sumunod si Elena. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit matatag ang kanyang mga hakbang. Nang gabing iyon, paulit-ulit na narinig ang tunog ng kutsilyong tumatagos sa laman. Dugo ang tumulo sa sahig, dumaloy sa mga siwang ng kahoy, at naging itim sa paglipas ng panahon. Hindi alam ni Elena kung ano ang nag-udyok sa kanya na tumulong. Takot ba, pagmamahal, o isang nakasanayang bulag na pagsunod? Ilang oras ang lumipas, ang katawan ay naging maliliit at maayos na mga piraso na lamang. Inilagay ito ni Mang Berto sa freezer, kasama ang ilang piraso ng tunay na karne ng baka. Ibebenta natin ito bukas, pero mag-ingat ka. Huwag mong ibenta lahat. Magtira ka para sa espesyal na suki, sabi ni Mang Berto habang tinititigan ang mga mata ni Elena. Espesyal na suki? Sino po? Tanong ni Elena. Si Marco, maikling sagot ng kanyang ama. Nanigas si Elena. Si Marco ang tindero ng manok sa palengke at ang nag-iisang taong madalas tumulong sa kanya. Bakit po si Marco, bulong niya. Hindi sumagot si Mang Berto. Tinapik lamang niya ang balikat ng kanyang anak at naglakad papunta sa kanyang silid. Matagal na nakatayo si Elena sa kusina, tinititigan ang freezer na ngayon ay naging madilim na saksi sa kanilang sikreto. May mga luhang dumaloy, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa pagkalito. Gusto ng isang bahagi ng kanyang puso na protektahan ang kanyang ama, habang ang isa naman ay gustong sumigaw at tumakbo palayo. Kinaumagahan, nagsimula nang dumami ang tao sa palengke. Binuksan ni Elena ang kanyang pwesto gaya ng dati. Dumarating pa rin ang mga tao. Ang amoy ng sariwang karne ay umaakit sa mga mamimili. Aling Elena, gaya ng dati, 1 kilo, sabi ng isang suki. Ngumiti si Elena. Ang parehong ngiti ng kahapon, ngunit ngayon ay may isang bagay sa likod nito, isang bagay na malamig. Ngunit, hindi nagtagal, 2 pulis na nakasibilyan ang pumasok sa palengke. Pinagmasdan nila ang bawat pwesto, mahinang nakikipag-usap sa ilang tindera. Nagkunwari si Elena abala, ngunit mabilis ang tibok ng kanyang puso.
Tinitigan siya ng isang pulis, saka ngumiti ng bahagya. Ginang, ang sariwa naman ng karne niyo. Pabili ng kalahati kilo. Tumango si Elena. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay habang nagtitimbang. Sige po, sir. Pinili po ito, sabi niya, sinusubukang manatiling kalmado. Pagkaalis nila, huminga ng malalim si Elena. Ngunit alam ng kanyang puso na ito ay simula pa lamang. Tinitigan niya ang dulo ng palengke, kung saan tahimik na nakatayo ang anino ng kanyang ama, pinagmamasdan siya mula sa likod ng mga tao. Ang titig ni Mang Berto ay matalim, na para bang sinisigurado na hindi magkakamali si Elena kahit kaunti. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Elena na para siyang naipit sa pagitan ng dalawang mundo, ang mundo ng isang anak na gustong maging masunurin, at ang mundo ng isang halimaw na nagsisimulang tumubo sa loob niya. Isang sirena ang marahang narinig mula sa di kalayuan ng umagang iyon. Hindi pa gaanong matao ang palengke ng Quiapo, ngunit iba ang pakiramdam. Ang mga tindera ay balisa, ang ilan ay nagbubulungan, habang ang iba'y tahimik na nakatingin sa dalawang sasakyan ng pulis na nakaparada sa dulo ng kalsada. Sa paligid ng isa sa mga sasakyan, may dilaw na police line na nakapalibot sa isang tumpok ng mga sako na natagpuan kagabi sa gilid ng estero. Nakatayo si Elena sa kanyang pwesto, sinusubukang manatiling kalmado. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng mga piraso ng karne sa mesa, na para bang walang pakialam sa gulo sa labas. Ngunit, sa likod ng kanyang manipis na ngiti, malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Alam niyang ang mga sakong iyon ay hindi basta sako. Kilala niya ang kulay at ang buhol ng tali. Katulad ng mga sakong dinala ng kanyang ama kagabi. Si Marco, ang tindero ng manok sa katabing pwesto, ay lumapit. Mukha siyang nag-aalala. Elena, narinig mo ba ang balita? Mahina niyang tanong. Nagkunwari si Elenang walang alam. Anong balita, Kuya Marco? Sabi ng mga pulis, may nakita raw silang mga piraso ng katawan ng tao sa estero. Nakakatakot, Elena. Natatakot na tuloy mag-shopping ang mga tao. Napalunok si Elena. Sana naman hindi taga rito sa palengke. Matagal na tinitigan ni Marco si Elena, na para bang may sinusubukang basahin sa kanyang mga mata. Ayos ka lang ba? Napansin kong pagod ka nitong mga nakaraang araw. Pilit na umiti si Elena. Ayos lang ako, kuya. Kulang lang sa tulog. Sa sandaling iyon, dalawang pulis na nakasibilyan ang lumapit sa pwesto ni Elena. Isa sa kanila si Inspektor Miguel Reyes, matipuno ang katawan at may matalas na mga matang sumusuri sa bawat piraso ng karne. Ikaw ba si Elena? Sabi niya sa kalmadong tono na may diin. Nandito kami para magtanong. May ulat kaming may kakaibang karne na tinitinda rito. Tinitigan ni Elena ang pulis, sinusubukang manatiling magalang. Opo, sir. Pero karne lang po ng baka mula sa regular kong supplier ang tinda ko. Halal at malinis po ang karne ko. Sinulyapan ni Inspektor Reyes ang timbangan sa mesa. Maaari ba kaming kumuha ng sample ng karne mo para suriin sa laboratorio? Sige po, sir, walang pag-aalin lang ang sagot ni Elena. Kahit na may nag-aalab na takot sa kanyang dibdib, hinayaan niya sila. Kumuha ang pulis ng isang maliit na piraso mula sa ilalim ng mesa. Tinitigan niya ito sandali bago ilagay sa isang malinaw na plastic bag. Pinanood ni Elena ang bawat galaw na may pigil na hininga. Sa ilalim ng mesa, mahigpit niyang hinawakan ang dulo ng kutsilyo, halos tumago sa kanyang balat. Pagkaalis ng mga pulis, muling lumapit si Marco. Elena, sana mag-ingat ka. Hindi naligtas ang palengke ngayon. Huwag mong hayaang madawit ka sa mga kakaibang bagay. Tinitigan ni Elena si Marco. Naiintindihan ko, kuya. Salamat sa pag-aalala. Ngunit sa kanyang isipan, umalingaungaw ang isa pang boses, ang boses ng kanyang ama na bumulong kagabi. Kung may magtanong ng sobra, Elena, siguraduhin mong hindi na siya makakapagkwento pa sa iba. Gabi, umuwi si Elena ng tahimik. Nakasindi na ang ilaw sa kusina. Mula sa bintana, nakita niya si Mang Berto na naghahasa ng kutsilyo. Kamusta ang palengke? Tanong ni Mang Berto nang hindi lumilingon. Dumating ang mga pulis, itay. Kumuha sila ng sample ng karne natin. Itinigil ni Mang Berto ang paghahasa. Alin ang kinuha nila? Yung galing sa sako kagabi.
Nanigas ang mukha ni Mang Berto. Tanga! Yon ang pinakadelikado, sigaw niya. Ang kutsilyong hawak niya ay tumama sa mesa, lumikha ng malakas na tunog. Umatras si Elena. Hindi po ako makatanggi, itay. Pinilit po nila ako. Lumapit si Mang Berto. Kailangan mong mag-ingat. Kapag lumabas ang resulta at nalaman nilang hindi iyon baka, tapos na ang lahat. Natahimik si Elena. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam. Pagod na ang isang bahagi niya na mabuhay sa anino ng sikreto ng kanyang ama. Ngunit ang isa pang bahagi ay hindi makatakas. Itay, bulong niya. Kung mabunyag ang lahat, susuko po ba kayo? Tagal siyang tinitigan ng kanyang ama. Hindi ako susuko. Ayokong bumalik sa kulungan. Kung kinakailangan, wawasakin natin ang lahat ng ebidensya. Kahit pa ang mga taong nakakaalam. Alam ni Elena ang ibig sabihin ng pangungusap na iyon. Alam niya kung sino ang tinutukoy ng kanyang ama. Si Marco. Ang lalaking naging mabait sa kanya, ang nag-iisang nagparamdam sa kanya na mayroon pa siyang normal na buhay. Hindi makatulog si Elena ng gabing iyon. Nakaupo siya sa harap ng mesa, tinititigan ang kutsilyong kumikinang sa ilalim ng ilaw. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa labas, nag-iingay ang mga kuliglig. Ngunit sa loob ng bahay na iyon, dalawang bagay lang ang naroon, ang amoy ng dugo at ang bigat ng kasalanan. Biglang may kumatok sa pinto. Elena! Ang boses ni Marco ang bumasag sa katahimikan. Nagulat si Elena. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at naglakad papunta sa pinto. Kuya Marco, gabing-gabi na. Tinitigan siya ni Marco ng seryoso. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas ka. Narinig kong babalik daw ang mga pulis bukas. Lalabas na raw ang resulta ng lab test. Napalunok si Elena. Lab test. May kakaiba raw sa karne. Mula sa kusina, narinig ang mabibigat na hakbang. Lumingon si Marco. Lumabas si Mang Berto na may blangkong mukha. Sino yan? Mang Berto, si Marco po ito. Pasensya na po sa abala. Gusto ko lang po. Umalis ka na, sabi ni Mang Berto, malamig at puno ng banta. Tinitigan ni Marco si Elena, tapos ang ama niya. Gusto ko lang pong siguraduhin na walang mangyayaring masama kay Elena. Umalis ka na, sigaw ulit ni Mang Berto, ngayon ay hawak na ang puluhan ng kutsilyo sa kanyang baywang. Dahan-dahang umatras si Marco. Sige po. Pasensya na sa abala. Tinitigan niya sandali si Elena bago tumalikod. Nakatayo si Elena sa pagitan ng dalawang mundo, ang lalaking nagmamalasakit sa kanya, at ang amang itinatali siya sa isang madugong sikreto. Nang magsara ang pinto, tinitigan siya ni Mang Berto ng matalim. Bukas ng umaga, ako na ang bahala sa kanya. Natahimik si Elena, nanlambot ang kanyang katawan. Alam niya sa kanyang sarili na kung hindi siya kikilos ngayong gabi, may bagong dugo na dadanak sa kanilang mga kamay bukas. Tumingin siya sa bintana. Nagsimula na namang umulan. Ang tunog ay mahina, ngunit ang kanyang puso ay puno ng kaguluhan. Patawad, Kuya Marco, bulong niya. Siguro ngayong gabi, kailangan kitang iligtas, kahit na ibig sabihin nito ay pagtataksil sa sarili kong ama. At sa unang pagkakataon, mas natakot si Elena sa kanyang sarili, kaysa sa sinuman sa mundo. Kinaumagahan, ang palengke ng Quiapo ay parang pusong kumakabog ng napakabilis. Nagbubulungan ang mga tindera, kumonti ang mga mamimili, at sa pagitan ng mga pasilyong maputik, nagpapalitan ng tingin ang mga mukha na puno ng pag-aalala. Mas huli nang nagbukas ng pwesto si Elena. Namumugto ang kanyang mga mata, nanginginig ang mga kamay habang inaayos ang mga piraso ng karne. Alam niyang hindi ito ordinaryong umaga. Nangako ang mga pulis na babalik dala ang resulta ng laboratorio. Mas maagang dumating si Marco. Tinitigan niya si Elena nang may tingin na mahirap basahin, isang halo ng pag-aalala at hinala. Elena, mukha kang hindi mapakali, mahina niyang sabi. Sinubukan ni Elenang umiti. Kulang lang ako sa tulog. Lumapit si Marco. Alam kong may itinatago ka. Kung may problema, sabihin mo sa akin. Matutulungan kita. Natahimik si Elena.
Gustong sumigaw ng kanyang puso, ngunit nanigas ang kanyang mga labi. Paano niya sasabihin na ang kanyang ama ay isang mamamatay tao? Na ang pwesto ng karne na nagpasikat sa kanya ay nakatayo sa ibabaw ng dugo ng tao. Bago pa man makasagot si Elena, narinig ang mabibigat na hakbang. Dumating si Inspektor Reyes kasama ang dalawang iba pang pulis. Biglang tumahimik ang palengke. Ginang Elena, sabi niya sa matigas na tono. Kailangan nating mag-usap. Sandaling tinitigan ni Elena si Marco sa katumango. Sige po, sir. Inilabas ni Reyes ang isang folder. Natanggap na namin ang resulta ng laboratorio mula sa sample ng karne na kinuha namin 2 araw na ang nakalipas. Naging tahimik ang paligid. Maging ang tunog ng lumang bentilador sa katabing karinderya ay malinaw na naririnig. Tinitigan ni Reyes ng diretso ang mga mata ni Elena. Ang resulta ay nagpapakita na ang karne ay hindi galing sa baka. Ito ay human tissue. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Nawala ang ingay ng palengke. Tanging isang ugong ang naririnig sa tainga ni Elena. Nanlambot ang kanyang mga kamay. Ang kutsilyong hawak niya ay nahulog sa sahig na may malakas na kalansing. Nanigas si Marco sa kanyang kinatatayuan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi paniniwala. Elena, anong ibig sabihin nito? Gustong sumagot ni Elena, ngunit parang may bumara sa kanyang lalamunan. Sumenyas ang isang pulis kay Reyes. Nagpatuloy si Reyes, hindi pa namin matukoy kung sino ang salarin, ngunit mayroon kaming sapat na dahilan para suriin ang imbakan sa inyong bahay. Hinihiling namin ang inyong kooperasyon. Tumingin si Elena sa sahig. Sige po, sir. Sasama po ako. Hinawakan ni Marco ang balikat ni Elena. Kung kailangan mo ako. Ngunit mabilis na pumutol si Reyes. Hinihiling naming walang ibang sasama. Opisyal na investigasyon ito. Napakatahimik ng bahay ni Elena nang dumating ang mga pulis. Nakatayo na si Mang Berto sa harap ng pinto na may blankong mukha. Magandang umaga, Mang Berto, magalang ngunit matigas na bati ni Reyes. Gusto naming suriin ang inyong imbakan ng karne. Tinitigan ni Mang Berto si Elena tapos si Reyes. CJ. Mabigat ang tunog ng kanyang mga sapatos habang naglalakad papunta sa kusina. Ang malaking freezer sa sulok ay parang isang halimaw na naghihintay buksan. Binuksan ni Reyes ang pinto ng freezer gamit ang guwantes. Agad na sumingaw ang isang masangsang na amoy, isang amoy ng kalawang at lansa na tumusok sa ilong. Nagpigil ng hininga ang lahat. Sa loob, nakasalansan ang mga piraso ng madilim na pulang karne, nakabalot sa plastik na walang etiketa. Tinitigan ni Reyes si Elena. Karne rin ba ito ng baka? Hindi makasagot si Elena. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Lumapit si Mang Berto. Ako ang may pananagutan. Walang alam ang anak ko. Mang Berto, dadalhin namin ang lahat ng ito para sa karagdagang pagsusuri, malamig na sabi ni Reyes. At hinihiling naming sumama kayo sa presinto. Tinitigan ni Elena ang kanyang ama, wasak ang puso. Itay, huwag po. Tumingin pabalik si Mang Berto, mahina ngunit matigas ang boses. Tumahimik ka, Elena. Minsan, mas mahalaga ang dugo ng pamilya kaysa sa katotohanan. Inilabas ng mga pulis si Mang Berto na may posas. Nagsimulang magdatingan ang mga kapitbahay, nagbubulungan, tinitingnan si Elena na para bang isang demonyo. Totoo nga. Karne pala ng tao ang tinda niya. Ang ganda-ganda pa naman pero mamamatay tao pala. Tinakpan ni Elena ang kanyang mga tainga, tumakbo papasok sa bahay, at umiyak ng walang tunog. Gumuho ang lahat sa isang umaga. Ngunit sa gitna ng kanyang mga hikbi, may isang boses sa kanyang isipan, ang boses ng kanyang ama bago siya dalhin. Kung bumagsak ako, Elena, kailangan mong maging matatag. Hindi ka kaawaan ng mundo. Ipagpatuloy mo ang ating nasimulan. Huwag mong hayaang manalo sila. Ang mga salitang iyon ay bumagabag sa kanya buong araw. Nakaupo siya sa kusina, nakatingin sa freezer na nakabukas pa. Sa loob, ang natirang mga piraso ng karne ay tila ng aakit, pula, sariwa, at sa hindi malamang dahilan, tila tumatawag sa kanyang pangalan. Pagsapit ng dapit hapon, may kumatok sa pinto.
Binuksan ni Elena at nakita si Marco na nakatayo sa labas na may malungkot na mukha. Elena, alam kong nakakabaliw ang lahat ng ito, pero naniniwala akong hindi ka masamang tao, sabi niya. Biktima ka lang. Matagal siyang tinitigan ni Elena. Tumulo ang kanyang luha, ngunit isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Salamat, Kuya Marco. Mahina ang kanyang boses, ngunit may kakaiba sa tono nito. Biktima lang ako, di ba? Tumango si Marco. Naniniwala akong wala kang alam. Tinitigan siya ni Elena ng mas malalim. Pero paano kung alam ko ang lahat mula pa sa simula? Natahimik si Marco. Namutla ang kanyang mukha. Dahan-dahang isinara ni Elena ang pinto, nag-iwan ng maliit na siwang. Kuya, huwag ka nang pupunta rito ng ganitong oras. Minsan, mas mabuti nang hindi mo alam kung sino talaga ang humihiwa ng lahat ng karne. Nagsara ang pinto. Mula sa loob, narinig ang mga yapak ni Elena na papalayo, at pagkatapos ay ang tunog ng freezer na isinasara. Nang gabing iyon, sa maliit na bahay sa Maynila, narinig ang mahinang tunog ng tawa na parang iyak. Nakaupo si Elena mag-isa sa kusina, tinititigan ang kutsilyo sa kanyang kamay. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung siya ba ay nagluluksa o nagpapatuloy sa pamana ng kanyang ama. Lumipas ang mga araw mula nang mahuli si Mang Berto. Ang bahay ni Elena ay naging parang isang puntod, tahimik, malamig, at puno ng mga alaalang nabubulok. Sa mesa sa kusina, nakakalat ang mga dyaryo na may malalaking headline, tindera sa palengke ng Quiapo, sangkot sa kaso ng karne ng tao. Ang litrato niya ay malinaw na nakalathala. Ang mga matang dating pinagkakatiwalaan ng mga suki ay tinitingnan na ngayon bilang mga mata ng isang mamamatay tao. Nakaupo si Elena sa silya, nakatingin sa bintana. Mula nang dalhin ng pulis ang kanyang ama, hindi na siya dinadalaw ng antok. May mga boses na nagsimulang lumitaw sa kanyang pandinig, mga bulong na katulad ng boses ni Mang Berto. Huwag kang hihinto, Elena. Alam mo na ang sikreto ng karning iyan. Kailangan ng mundo ang isang lasa na hindi nila maipaliwanag. Pumikit si Elena, tinakpan ang kanyang mga tainga. Ngunit lalong lumakas ang boses, na para bang nagmumula sa loob mismo ng kanyang isipan. Samantala, sa presinto, tinitingnan ni Inspektor Reyes ang mga ulat mula sa karagdagang pagsusuri. Umamin si Mang Berto bilang salarin, pero may hindi tugma, sabi ng isang batang opisyal. Itinaas ni Reyes ang kanyang kilay. Anong hindi tugma? Ayon sa forensic, karamihan sa mga biktima ay pinatay bago pa man ang taong ito. Pero ang negosyo sa palengke ay lumakas lang nitong huling 6 na buwan. Mula nang tumulong si Elena. Natahimik si Reyes. Sinasabi mo bang posibleng sangkot si Elena? Tumango ang opisyal. Hindi lang sangkot, sir. Baka siya ang nagpatuloy ng lahat. Sumandal si Reyes sa kanyang upuan. Naalala niya ang mukha ni Elena nang marinig ang resulta ng lab test. Hindi lang takot, kundi may isang bagay sa likod ng kanyang mga mata, tulad ng isang taong nagtatago ng isang malaking sikreto. Nang gabing iyon, bumalik si Elena sa palengke. Umaambon. Naglakad siya mag-isa, dala ang isang malaking bag. Ang pasilyo kung saan dating nakatayo ang kanyang pwesto ay sarado na ng police line. Ngunit alam ni Elena kung paano pumasok mula sa likod. Sa ilalim ng madilim na ilaw, muli niyang binuksan ang kortina ng kanyang pwesto. Naroon pa rin ang mesang kahoy. Kahit maalikabok na, marahan niyang hinaplos ang ibabaw nito, tulad ng paghaplos sa mukha ng isang minamahal. Itay, akala nila hindi ko kayang magpatuloy ng wala ka. Pero nagkakamali sila. Mula sa bag, inilabas niya ang isang piraso ng mamula-mulang karne. Hindi baka, hindi kambing. Matagal niya itong tinitigan bago ilagay sa mesa. Ibebenta ko ito bukas. Pero ngayon, Itay, hindi mo na kailangang tumulong. Kaya ko nang mag-isa. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa ilaw. May isang kislap na hindi pa lumitaw dati. Malamig, baliw at kalmado ng sabay. Kinaumagahan, muling naging maingay ang palengke. Alam ng lahat na hindi na dapat magtinda si Elena. Ngunit sa hindi malamang dahilan, nakatayo siya roon, suot ang isang malinis na apron at may mainit na ngiti na dating nagpaniwala sa mga mamimili. Sariwang karne, bagong katay, sigaw niya. Ilang tao ang lumapit ng may pag-aalinlangan.
May nagbulungan, may nagkunwaring hindi siya nakita. Ngunit ang kuryosidad at murang presyo ay nag-udyok sa kanila na bumili. At ang nakakagulat, lahat ng bumili ng karne kay Elena ng araw na iyon ay bumalik kinabukasan. Ang lambot, Aling Elena. Iba ang lasa, sabi ng isang batang ina. Ngumiti lang si Elena. Opo, maam. Sikreto po ng pamilya. Nang hapon na iyon, dumating si Marco. Hindi pa siya nakakabawi sa mga nangyari. Elena, matigas niyang sabi. Narinig kong binuksan mo ulit ang pwesto mo. Alam mo bang pwede kang mahuli dahil dyan? Tinitigan siya ni Elena ng malumanay. Nagtitinda lang ako ng karne, Kuya Marco, hindi sikreto. Tinitigan ni Marco ang mesa. Saan mo kinukuha ang karning yan? Yumuko si Elena. Mahina ngunit matalas ang kanyang boses. Minsan, ang pinakamagandang pinagkukunan ay nagmumula sa mga taong mahal natin. Tinitigan siya ni Marco ng may takot. Hindi. Hindi mo naman siguro. Napatawa ng bahagya si Elena. Nasa kulungan na ang tatay ko, kuya. Pero pareho pa rin ang lasa ng karning ito, di ba? Ibig sabihin, ako na ang nag-aalaga ng kalidad. Dahan-dahang naglaho ang kanyang ngiti. Kuya Marco, di ba't lagi mo akong tinutulungan noon? Palagi kang nandyan tuwing umaga. Umatras si Marco. Elena, kailangan kong tumawag ng pulis. Baliw na ito. Ngunit bago pa siya makaalis, mahigpit na hinawakan ni Elena ang kanyang braso. Hindi ka nila paniniwalaan, kuya. Nilinis ko na ang lahat ng ebidensya. Pero kung gusto mo talagang malaman, pumunta ka sa bahay mamayang gabi. Ipapakita ko sa iyo ang pinagkukunan. Dumating ang gabi. Isang malakas na ulan ang bumuhos sa Maynila, nilulunod ang mga ingay ng syudad. Si Marco, may malakas na kabog sa dibdib, ay dumating sa bahay ni Elena. Bahagyang nakabukas ang pinto, na para bang hinihintay siya. Maingat siyang pumasok. Madilim ang bahay, tanging ang ilaw mula sa kusina ang nakasindi. Elena, tawag niya. Walang sagot. Tanging ang tunog ng kutsilyong tumatama sa kahoy. Naglakad si Marco papunta sa kusina at halos masuka sa nakita. Sa ibabaw ng mesa, may mga piraso ng katawan ng tao. Nakatayo si Elena roon, suot ang puting apron na puno ng dugo. Magulo ang kanyang buhok, ngunit kalmado ang kanyang mukha. Kuya Marco, malambing niyang sabi. Dumating ka. Ito ang huling bahagi ng pamana ni Itay. Hawak niya ang isang malaking kutsilyo, at sa sulok, isang bukas na freezer ang nagpapakita ng mga tumpok ng karne na maayos na nakabalot. Ngayon alam ko na kung bakit ginawa ito ni Itay, bulong niya. Ang takot nila ang nagpapalambot sa karning ito. Umatras si Marco, ngunit dahan-dahang lumapit si Elena. Huwag kang mag-alala, kuya. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang malaman mo ang pakiramdam na maging bahagi ng sikretong ito. Biglang narinig ang malalakas na katok sa pinto. Pulis! Buksan niyo ang pinto. Natigilan si Elena. Ginamit ni Marco ang pagkakataon para tumakbo palabas ng kusina. Pumasok si Inspektor Reyes kasama ang ilang pulis. Elena, huwag kang gagalaw. Tinitigan sila ni Elena na may kalmadong ngiti. Huli na kayo, sir. Ipinagpapatuloy ko lang ang sinimulan ng aking ama. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Ngunit sa kanyang mga mata, walang takot, tanging kasiyahan. Nang ilabas si Elena mula sa bahay ng gabing iyon, tumila na ang ulan. Ngunit ang mga residenteng nakakita ay nanumpa, narinig nilang tumawa ng bahagya si Elena, habang mahinang sinasabi, kailangan pa ako ng palengke. At sa hindi malamang dahilan, 2 linggo ang lumipas, muling nagbukas ang pwesto ni Elena. Hindi si Elena, hindi si Mang Berto, kundi isang taong may kaparehong apron, nagtitinda ng karne na may kakaibang lasa na nananatiling pareho. Isang buwan na ang lumipas mula nang mahuli si Elena. Ang kaso ay yumanig sa buong Maynila, umabot pa sa pambansang balita. Ngunit, kahit na si Elena ay nasa likod na ng rehas, ang palengke ng Quiapo ay hindi pa rin tuluyang natahimik. May mga bulong-bulungan na muling nagbukas ang pwesto ni Elena, pinamamahalaan ng isang taong hindi malinaw na makita ang mukha. Tuwing umaga, ang kakaibang amoy ng sariwang karne ay muling umaalingasaw mula sa pwestong iyon.
At ang mas nakapagtataka, sinasabi ng mga suki na pareho pa rin ang lasa, malambot, malinamnam, at iba sa ordinaryong baka, sabi ng isang mamimili sa isang reporter. Binabasa ni Inspektor Reyes ang ulat sa kanyang mesa. Huminga siya ng malalim, tinititigan ang mga litrato sa kanyang investigation board. Ang litrato ni Elena na nakangiti habang suot ang madugong apron. Ang litrato ni Mang Berto na tahimik sa interrogation room. At ang pinakabagong litrato, isang taong payat na may itim na maskara, nakuhanan ng TS camera ng palengke, nakatayo sa pwesto ni Elena na dapat sana iselyado na. Kung sino man siya, hindi siya bago, bulong ni Reyes. Alam niya kung paano humiwa, kung paano mag-ayos ng karne. Kagayang-kagaya ni Elena. Sa piitan ng mga babae, nakaupo si Elena sa isang sulok, blanko ang mga mata. Ngunit nang tawagin ng gwardiya ang kanyang pangalan, isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Elena, may bisita ka, sabi ng gwardiya. Dahan-dahang tumayo si Elena. Sa visiting area, naghihintay si Inspektor Reyes. Matalas ang kanyang titig, ngunit wala na itong galit. Ngayon, mas puno ito ng kuryosidad. Elena, mahina niyang sabi. Alam mo kung bakit ako naparito? Tinitigan lang siya ni Elena, hindi sumasagot. Nagbukas ulit ang pwesto mo sa palengke. May nagbebenta ng kaparehong karne, at sabi ng mga bumibili, parehong-pareho ang lasa sa tinda mo. Umiti ng bahagya si Elena. Ibig sabihin, nagtagumpay ako, di ba? Nagtagumpay saan? Sa pagpapamana ng lasang iyon, sir. Sumandaw si Reyes. Sino ang tinuruan mo, Elena? Sino ang tagapagmana mo? Ang taong pinaka-nakakaalam ng sikreto ng aming pamilya, pabulong niyang sagot. Si Mang Berto ba? Napatawa ng bahagya si Elena. Tagahiwa lang ang tatay ko. Pero may mas nakakaalam kung paano gawing paninda ang isang tao. Tinitigan siya ni Reyes ng matalim. Sino? Tumingin si Elena ng diretsyo, hindi kumukurap. Tanungin niyo ang mga tao sa palengke, sir. Alam nilang lahat kung sino ang unang nagturo sa tatay ko kung paano humiwa ng karne. Natahimik si Reyes. Ang mga salitang iyon ay parang isang bugtong. Nang hapong iyon, bumalik si Reyes sa palengke ng Quiapo. Makulimlim ang langit. Dahan-dahan siyang naglakad sa mga hanay ng pwesto na tahimik na. Sa dulo ng isang eskinita, natagpuan niya ang isang matandang lalaki na may sirang sombrero, nagsasara ng kanyang tindahan. Siya si Mang Densyo, ang pinakamatandang tindero sa palengke. Mang Densyo, bati ni Reyes. Gusto ko sanang magtanong tungkol kay Berto, yung dating tagahiwa rito. Matagal siyang tinitigan ni Mang Densyo, sa kayumuko. Tungkol kay Berto, wala akong gaanong alam, sir. Pero kung tungkol sa kung sino ang nagturo sa kanya humiwa ng tao. Agad na nag-focus si Reyes. Sino? Ang taong iyon ay kilala dati bilang si Senor Alejandro, ang may-ari ng cold storage sa likod ng palengke. Pero matagal na siyang hindi nagpapakita. Sabi-sabi, bukas pa rin daw ang bodega niya tuwing gabi. Cold storage? Opo, sir. Imbakan daw ng imported na karne. Pero minsan, nakita ko, may dumadating na sasakyang walang plaka, nagbababa ng malalaking sako. May amoy kalawang at dugo mula roon. Mabilis na nagsulat si Reyes. Salamat, Mang Densyo. Huwag niyong sasabihin kahit kanino ang usapang ito. Nang gabi ring iyon, si Reyes kasama ang dalawang tauhan ay nagtungo sa bodega. Mula sa labas, mukha itong luma, may kupas na pangalan na isinagsariwa. Patay ang ilaw sa harap, ngunit sa loob ay may madilim na ilaw na kulay kahel, mula sa isang gasera. Dahan-dahan silang gumalaw. Pagbukas ng pinto sa gilid, isang mabahong amoy ang sumalubong sa kanila. Hindi amoy ng karne ng baka, kundi amoy ng katawan ng tao na matagal nang nakaimbak. Tinutok ni Reyes ang kanyang flashlight. Sa dingding, nakasabit ang ilang katawan na bahagyang nabalatan na. Sa mesa, may mga kagamitang panghiwa na katulad ng kay Mang Berto. At sa sulok, isang malaking freezer na may nakasulat na para di palengke. Binuksan ng isang pulis ang freezer. Nanginginig ang buong katawan niya. Sa loob, tumpok-tumpok na karne na may etiketang pangalan ng mga syudad, Cebu, Davao, Iloilo at Maynila. Matagal itong tinitigan ni Reyes.
Hindi lang ito pwesto ni Elena. Isa itong network. Biglang may narinig na mga yapak mula sa likod ng bodega. Sumenya si Reyes na manahimik. Nagtago siya sa likod ng isang estante. Bumukas ang pinto sa likod. Pumasok ang isang payat na lalaki na may itim na maskara, may dalang malaking maleta. Inutusan ni Reyes ang kanyang mga tauhan na lumapit. Nang ilapag ng lalaki ang maleta at buksan ito, nakita ang mga sariwang piraso ng karne na puno ng dugo. Pulis! Taas ang kamay, sigaw ni Reyes. Mabilis na lumingon ang lalaki, ngunit natanggal ang kalahati ng kanyang maskara, at ang mukhang nakita ay nagpatigil kay Reyes. Marco! Nanginginig ang boses ni Reyes. Tinitigan siya ni Marco na may mapupulang mata. Hindi niya naiintindihan, sir. Para kay Elena ang lahat ng ito. Nasa kulungan si Elena, Marco. Kaya nga kailangan niya ako para magpatuloy. Sabi niya, dapat maramdaman ng mundo ang parehong lasa. Tumawa si Marco, ngunit may luhang tumutulo. Tinuruan niya ako ng lahat bago siya mahuli. Sabi niya, ang pinakamasarap na karne ay nagmumula sa taong minsan nang minahal ka. Agad na tinutok ni Reyes ang kanyang baril. Ibaba mo ang kutsilyo mo, Marco. Ngunit mumiti lang si Marco. Masyado na akong malayo, sir. Hindi pwedeng mag-isa si Elena doon. Kailangan kong siguraduhin na buhay ang pwesto niya. At bago pa man makalapit si Reyes, itinarak ni Marco ang kutsilyo sa sarili niyang dibdib. Tumalsik ang dugo sa malamig na sahig. Tumakbo si Reyes ngunit huli na. Ang huling salitang lumabas sa bibig ni Marco ay isang bulong, sabihin mo kay Elena, bukas pa rin ang pwesto niya. Nang gabing iyon, selyado na ang bodega ng AV sinagsariwa. Natagpuan ng mga pulis ang ebidensya ng isang network ng iligal na bentahan ng karne ng tao na umaabot sa iba't ibang syudad sa Pilipinas. Ngunit nang bumalik si Reyes sa piitan para ibalita kay Elena ang nangyari, natagpuan niyang walang laman ang selda. Nagpanik ang mga gwardiya, sira ang kandado mula sa loob. Sa dingding ng selda, nakasulat gamit ang dugo, Nes Itay, Desay Marco, Jikidai, lagi nasa palengke. At eksaktong 1 linggo ang lumipas, sa palengke ng Quiapo, may nakakita na muling nagbukas ang pwesto ni Aling Elena. May isang babaeng nakaputing apron na nakatayo roon, may malambing na ngiti, nag-aalok ng mga piraso ng sariwang pulang karne. Madaling araw sa Maynila, nababalot pa rin ang manipis na hamog. Ngunit sa isang abandonadong bodega sa tabi ng ilog, isang malaking apoy ang lumalamon sa gusaling dating imbakan ng ihi sinagsariwa. Itim na usok ang pumapailan lang sa langit. Nakatayo si Inspector Reyes sa gilid ng police line, tinititigan ang apoy na tumutupok sa mga natitirang ebidensya. Isang tauhan niya ang tumakbo palapit. Sir, ayon sa paunang investigasyon, may nagsunog ng bodega mula sa loob. Mabilis na lumingon si Reyes. May natagpo ang bangkay? Wala po, sir. Dugo lang at isang piraso ng puting apron. Walang katawan. Pumikit si Reyes. Elena, bulong niya. Samantala, sa isang maliit na bayan sa Cebu, 2 oras mula sa syudad, isang bagong palengke ang nagbukas. Ang pwesto numero 13 ang naging sentro ng atensyon dahil laging puno ng mamimili. Doon, nakatayo ang isang babaeng may mahabang buhok, suot ang isang malinis na puting apron. Sa isang karatulang kahoy, nakasulat, karneng sarap balikan ni Aling Lina, diretso mula sa farm. Magalang ang kanyang ngiti, malambing ang kanyang boses. Walang naghihinala. Ang lambot naman ng karne niyo, Day. Anong klaseng baka to? Tanong ng isang mamimili. Dahan-dahang umiti ang babae. Hindi po ordinaryong baka, Nay. Galing po ito sa isang pusong malambot. Nagtawanan ang mga tao, akala'y biro lang. Ngunit sa likod ng kanyang mesa, may isang maliit na freezer na hindi niya hinahayaang buksan ng iba. Sa Maynila, nakatanggap ng bagong ulat si Reyes. Sir, may karneng natagpuan sa isang palengke sa Cebu na may kaparehong hiwa ng kay Berto, sabi ng isang tauhan. Agad na tumayo si Reyes. Sigurado ka? 100%, sir. Sabi pa ng mga bumibili, parehong-pareho raw ang lasa. Huminga ng malalim si Reyes. Buhay siya. Siya, o isang taong natuto mula sa kanya. Tinitigan ni Reyes ang investigation board.
Ang litrato ni Elena na nakangiti sa interrogation room ay nasa gitna. Sa ilalim nito, isang malaking pulang sulat, Malaya Lihain. Nang hapong iyon, nakaupo ang babae sa likod ng kanyang pwesto, dahan-dahang pinupunasan ang kanyang kutsilyo. Sa tabi niya, isang maliit na radyo ang nagbo-broadcast ng balita. Patuloy pa ring tinutugis ng pulisya ang puganting si Elena Santos, sangkot sa kaso ng karne ng tao na tumakas mula sa piitan sa Maynila. Pinapayuhan ng publiko na mag-ingat sa anumang uri ng bentahan ng karne na walang opisyal na permiso. Ngumiti ang babae. Tinitigan niya ang isang litrato ni Marco na nakasuksok sa dingding. Kuya, ipinagpapatuloy ko ang lahat. Hindi na sayang ang pagkamatay mo para rito. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit matalas ang kanyang mga mata. Ang boses sa kanyang isipan, ang boses ni Mang Berto, ay tila bumubulong, mas magaling ka na sa akin, Elena. Ngayon, alam na ng mundo na ang lasang iyon ay para lang sa ating pamilya. Pagsapit ng gabi, mas maagang nagsara ang babae. Itinulak niya ang isang maliit na kariton na may lamang sako patungo sa isang eskinita sa likod ng palengke. Madilim at malansa ang amoy doon. Huminto siya sa harap ng isang kinakalawang na pintong bakal na may nakasulat na Cebu Cold Storage. Pagbukas ng pinto, 6 na lalaki ang nakatayo sa loob. Lahat sila ay may matitigas na mukha, mga dating tagahiwa at trabahador sa palengke mula sa iba't ibang syudad. Isang lalaking kalbo ang bumati. Ma'am Elena, dumating na ang mga kargamento. Galing Davao, Iloilo at Bacolod. Handa nang ipadala ngayong gabi. Dahan-dahang pumasok si Elena, tinititigan ang mga hanay ng malalaking sako. Bawat sako ay may marka ng numero, 12, 13, 14 na. Binuksan niya ang isang sako. Sa loob, mga piraso ng katawan ng isang lalaki, malinis na at nakabalot sa plastik. Siguraduhin niyong sa maliliit na palengke muna ito ibenta, matigas niyang sabi. Huwag muna sa malalaking syudad. Kailangan nating manahimik. Tumango ang lalaki. Opo, ma'am. Tinitigan ni Elena ang isang freezer sa dulo. May nakasulat doon, reserba para gihiitay. Dahan-dahan niyang binuksan iyon. Sa loob, ang ulo ng kanyang ama, nakapreserba sa yelo, na para bang buhay pa. Itay, tingnan mo. May sarili na akong network ngayon. Proud ka ba? Isinara niya ang freezer. Blanko ang kanyang ngiti. Kinabukasan, pinamunuan ni Inspektor Reyes ang isang maliit na team patungong Cebu. Gabi sila umalis, gamit ang isang sasakyang walang marka ng pulis. Sa biyahe, nakatingin lang si Reyes sa bintana. Ang kanyang isip ay puno ng tanong. Sir, sabi ng driver. Bakit po napakahirap hulihin ni Elena? Tinitigan siya ni Reyes sandali. Dahil hindi lang siya isang kriminal. Isa siyang simbolo. Simbolo po ng ano, sir? Simbolo ng isang taong tumigil ng maniwala sa kabutihan ng mundo. Huminto ang sasakyan ilang kilometro mula sa palengke. Naghiwa-hiwalay ang team, nagpanggap na mga mamimili. Ngunit pagdating nila sa lokasyon, wala na ang pwesto ni Aling Lina. Walang bakas ng buhay. Tanging mga natuyong mansa ng dugo sa sahig. Isang miyembro ang nakakita ng isang maliit na papel na nakadikit sa isang poste. Sulat kamay ni Elena, lumipat lag, Inspektor Reyes. Pero laging i-viv lugar para di si akin dance palengke. Nang gabing iyon, nakatanggap ng tawag si Reyes mula sa headquarters. Sir Reyes, bagong ulat mula sa Davao. May lumitaw na kaso roon. Pwesto ng karne na walang permiso, pareho ang deskripsyon, puting apron, batang babae, at isang lasa ng karne na walang kapantay. Tinitigan ni Reyes ang dilim sa labas ng bintana. Kumakalat siya, bulong niya. O mas malala pa. Nagre-recruit na siya ng iba. Muling nagsalita ang nasa kabilang linya. May isa pa kaming nakitang ebidensya, sir. Lahat ng pwestong iyon ay konektado sa isang bagay. Ano iyon? Lahat sila ay gumagamit ng parehong pangalan, binago lang ng kaunti. Karneng sariwa ni Aling Elena. Pumikit si Reyes. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Sa kanyang isipan, lumitaw ang mukha ni Elena na may matamis na ngiti at kalmadong titig. Kapag nakilala na ang lasang ito, Inspektor Reyes, ibig sabihin,
isang bagong palengke ang isinilang. Sa ibang syudad, sa gilid ng pantalan ng Davao, isang bagong pwesto ang nagbubukas na may parehong pangalan. At sa di kalayuan, sa isang barkong dahan-dahang umaalis sa daungan, isang babaeng nakaputing apron ang nakatingin mula sa bintana. Ang kanyang mukha ay walang iba kundi kay Elena. Tinitigan niya ang malawak na dagat. Busob na ang Mindanao. Oras na para tumawid ng isla at patikimin sila. Dumaong ang barkong sinasakyan ni Elena sa pantalan ng Maynila pagsikat ng araw. Isang makapal na hamog ang bumabalot sa daungan na para bang itinatago ang kanyang pagdating. Dahan-dahan siyang naglakad, nilagpasan ang mga hanay ng mga tindero ng isda na nagsisimula palang mag-ayos. Walang nakapansin sa babaeng nakaputing apron. Tanging isang matandang kargador ang matagal na tumitig sa kanya. "Ineng, mag-isa ka lang?" tanong nito. Ngumiti si Elena. "Opo, tay. Magsisimula po ng maliit na negosyo rito." Tumango ang kargador. "Sana'y maging matagumpay." Isang tipid na ngiti ang isinukli ni Elena, saka umalis dala ang isang maliit na maleta na naglalaman lamang ng isang bagay, isang malaking kutsilyo na perpektong nakahasa at isang lumang litrato ni Mang Berto at Marco. Ilang araw ang lumipas, sa isang sulok ng palengke ng Paco, isang bagong pwesto ang umakit ng pansin. Ang nakasulat sa kahoy, "Karneng sarap balikan mula sa probinsya." Nagdatingan ang mga mamimili na usyoso sa kakaibang lasa. Isang subo lang at nagkasundo sila, iba ang karne, malambot, malinamnam at may amoy na nakakakalma. Isang regular na customer, isang lalaking nakakurbata, ang nagsabi, ang lasa ay parang isang bagay na matagal mo nang hinahanap-hanap pero nakalimutan mo na kung ano. Tumawa lang si Elena. "Dahil bawat karne po ay may alaala, sir." Walang sinuman ang nakakaalam na sa maliit na bodega sa likod ng kanyang pwesto, may isang malaking freezer na may mga etiketang pangalan, hindi ng hayop kundi ng mga tao. Samantala, si Inspector Reyes ay nakaupo sa isang briefing room sa Camp Crame, nakatingin sa isang malaking mapa na puno na ngayon ng mga pulang linya na tumatawid sa mga probinsya. Isang forensic analyst ang nag-ulat. "Nakatagpo kami ng parehong FIA sa Cebu, Davao at ngayon dito sa Maynila. Parehong-pareho ang pattern. Ang paraan ng paghiwa, pag-imbak at uri ng plastic." Kinuyom ni Reyes ang kanyang kamao. Pinalalawak niya ang kanyang network. "Malamang po, sir," sabi ng analyst. Hindi na nag-iisa si Elena. Tinitigan ni Reyes ang litrato ni Elena sa projector. Isang kalmadong mukha na may maliit na ngiti na para bang walang pinagsisisihan. Alam niyang kung nakarating na si Elena sa Maynila, may isang malakas na taong nagpoprotekta sa kanya. Dinala ng gabi si Elena sa isang bagong lugar, isang mamahaling restaurant sa Makati na nagngangalang Tisilong. Kilala ang restaurant sa mga premium na menu na wala sa karaniwang listahan. Ang may-ari, isang matandang lalaki na nagngangalang Don Alejandro, ay kilala ang may koneksyon sa maraming opisyal at negosyante. Nang imbitahan si Elena sa kusina, sinalubong siya ng isang malamig na ngiti. "Ginang Elena," sabi ni Don Alejandro habang nagsisindi ng tabako. "Narinig kong ang karne mo ang pinakahinahanap sa buong Visayas at Mindanao." Ngumiti si Elena ng magalang. "Gusto ko lang pong magpakilala ng bagong lasa, Don." "Alam mo," dahan-dahang sabi ng lalaki, "ang ganyang klaseng lasa ay maaari lamang magmula sa iisang pinagmulan tao." Hindi sumagot si Elena. Ngunit sa kanyang titig, alam ni Don Alejandro na tama siya. "Ganito, Ginang Elena," patuloy niya. "Mayroon akong mga kliyente mula sa buong Asya. Nagbabayad sila ng malaki para sa karanasan ng karne ng tao. Gusto kong makipagtulungan sa iyo." Matagal siyang tinitigan ni Elena bago sumagot. "Hindi lang ako magbebenta. Gusto ko ng control." Natahimik sandali si Don Alejandro, saka tumawa. "Matapang ka, babaeng probinsyana." Lumapit si Elena. Kalmado ngunit matalas ang kanyang boses. "Hindi po ako ordinaryong tagahiwa, Don. Ako po ang tagapagmana." Ilang araw ang lumipas, ang silong ay naging sentro ng isang lihim na distribusyon. Dumarating ang karne mula sa iba't ibang lugar. Ang ilan mula sa madidilim na eskinita ng Maynila, ang ilan mula sa mga biktima ng maliliit na kidnapping na hindi naiulat. Pinamunuan ni Elena ang lahat,
kontrolado ang mga ruta ng paghahatid hanggang sa mga maliliit na restaurant sa ibang mga syudad. Ngunit alam niyang sinusundan siya. Isang gabi, habang sinusuri niya ang freezer, may natagpuan siyang hindi dapat naroon. Isang brown na sobre na walang pangalan. Sa loob, isang litrato. Siya, habang naghihiwa ng karne, kinunan mula sa labas ng bintana ng bodega. At sa likod ng litrato, nakasulat, "Natagpuan kita, Elena." Matagal na hinawakan ni Elena ang litrato. Dahan-dahang nanlamig ang kanyang mga mata. "Reyes," bulong niya. Samantala, dumating si Inspektor Reyes sa Maynila kasama ang isang maliit na team. Nagpanggap siyang distributor ng mga kagamitan sa kusina at sinimulang obserbahan ang mga palengke. Isang gabi, nakita niya si Elena mula sa malayo, nakatayo sa labas ng kanyang pwesto, nakatingin sa buwan habang hawak ang isang kutsilyo. Gusto na sana siyang arestuhin ni Reyes, ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan niya ng matibay na ebidensya, dahil sa likod ni Elena ngayon ay may isang malaking puwersa. Sa kanyang maliit na headquarters, nagsulat si Reyes sa isang lumang notebook, si Elena ay hindi na isang individual na kriminal. Ito ay naging isang ritual. Ang pagkain ng lasa ng tao, nakabalot bilang isang negosyo. Tinitigan niya ang dingding na puno ng mga litrato ng biktima at bumulong, "Akala mo ba titigil ako, Elena? Ako mismo ang maglilibing sa palengke mo." Uminit ang tensyon. Sa restaurant ng Silong, isang pribadong handaan ang idinaos para sa mga espesyal na bisita. Sa mahabang mesa, nakahain ang isang espesyal na putahe na tinawag na ang tunay na lasa. Nakatayo si Elena sa gilid, suot ang isang simpleng itim na bestida. Lahat ng bisita ay tila nabighani. Ngunit sa labas, pinalibutan na ng team ni Reyes ang lugar. "Pagkasenyas ko, pumasok kayo," mahina niyang sabi sa radyo. Bigla, mula sa loob, narinig ang isang maliit na pagsabog mula sa kusina. Mabilis na kumalat ang apoy at nagsimula ang gulo. Lumabas si Elena mula sa usok, dala ang isang itim na maleta. Tumingin siya sa direksyon ni Reyes na tumatakbo palapit. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob lamang ng ilang segundo. "Elena, huminto ka," sigaw ni Reyes. Umiti si Elena. "Huli ka na, Inspektor." Isang itim na kotse ang mabilis na dumating at tumalon si Elena papasok. Nawala ang sasakyan sa gitna ng gabi. Tanging ang natirang apoy na lumalamon sa restaurant ang natitigan ni Reyes. Sa hangin, ang amoy ng nasusunog na karne ay humahalo sa amoy ng mamahaling pampalasa. Kinaumagahan, iniulat sa balita, mamahaling restaurant sa Makati, nasunog. Natagpuan ang ilang piraso ng karne ng tao sa ilalim ng kusina. Hinihinala ng pulisya ang isang malawak na network ng iligal na bentahan. At sa gitna ng mga abo, natagpuan ng forensic team ang isang bagay na nagpatahimik kay Reyes. Isang sulat na kalahating sunog na may nakasulat, "Ehidehi simula lamang, Inspektor Reyes. Yan gitunay dahil sa jehe hindi namamatay." Ang huling bahagi ng kwento ay isang madilim na sayaw sa pagitan ng mga ngaso at ng kanyang biktima. Si Elena, ngayon ay kasapi na sa isang mas malaking sindikato sa ilalim ni Tuan Aditya, na gagawin nating Don Adrian, para sa bersyong Filipino, ay nagpapatakbo mula sa isang gusali sa Bonifacio Global City. Si Inspektor Reyes, na nagpa-transfer sa Maynila, ay lalong nalalapit sa kanya. Ang laro ay umabot sa sukdulan nang magpadala si Elena ng isang personal na imbitasyon kay Reyes para sa isang espesyal na hapunan. Malakas ang ulan sa Maynila ng gabing iyon. Sa gitna ng isang mamahaling restaurant na sarado para sa publiko, nagharap sina Elena at Reyes. "Gusto kong malaman ang isang bagay," sabi ni Reyes. "Bakit mo ginagawa ito?" Huminto si Elena sa pagluluto. "Dahil hindi ako kailanman binigyan ng pagpipilian. Noong bata ako, nakita ko ang aking ama na humihiwa ng isang bagay na akala ko'y hayop. Iyon pala ang aking ina." Sinabi ni Itay, ang tunay na lasa ay nagmumula sa pag-ibig na hindi mo maaaring angkinin. Ang hapunan ay naging isang marahas na komprontasyon. Dumating ang mga tauhan ni Don Adrian, ngunit sa isang mabilis na palitan ng putok, napatay ni Reyes ang mga ito at nabaril din si Elena, na bago mamatay ay tinusok ang isa sa mga tauhan. Sa huli, dumating si Don Adrian mismo, ngunit bago niya mapatay si Reyes, nabaril din siya nito.
Si Elena, sa kanyang huling hininga, ay bumulong kay Reyes, alam mo ba kung bakit ko laging pinipili ang karne ng tao, Inspektor? Dahil ang tao lang ang kayang magbigay ng sakit at sarap ng sabay. Sa epilogo, natuklasan ni Reyes sa pamamagitan ng isang video na iniwan ni Elena na si Don Adrian ay hindi lamang isang kasabwat, kundi ang utak sa likod ng lahat, isang dating korap na opisyal na nagsagawa ng mga eksperimento sa mga ulila. Kasama na si Elena. At sa isang huling, nakakakilabot na twist, ipinakita ng isang security footage na ang katawan ni Elena sa morgue ay biglang gumalaw, pinatay ang doktor, at nawala. Ang kaso ay isinara, ngunit alam ni Reyes na ang siklo ay hindi natapos. Ang itunay na lasa ay hindi namatay, ito'y nagpasa-pasa lamang. Sa isang huling eksena, sa isang malayong palengke, isang bagong tindera na kamukha ni Elena ang nagtitinda ng karne, nag-aalok ng itunay na lasa sa mga bagong biktima, habang si Reyes ay naiwang may isang sumpa. Isang maliit na sugat sa kanyang kamay na nagdurugo ng itim, isang pamana mula kay Elena, na nagpapahiwatig na ang lason ay nasa loob na rin niya. Ang palengke ay hindi namamatay, nagbabago lang ito ng anyo.